lahat, sa episode na to medyo kakaiba tayo pero isang napaka-importanteng episode po ito mga karabas para sa team at para sa inyo na nanonood lang din kasi maaaring matuto din kayo dito ano. So nandito po tayo ngayon sa bukid at dinalaw tayo ng mga kaibigan natin para mag-demo sa atin ng basic life support ano. So introduce ni Harasap yung mga kasamahan natin. Hello mga kaharabas, magandang tanghali po sa inyo lahat. Bali, ano pala natin, invite natin yung ating mga kasama sa pakikibaka from PNP Special Action Force. Si Patrolman Belnas from Negros Occidental. Saka si Patrolman Romel Pascua from Isabela. Okay, bali maglilecture sila sa atin at magde-demo. I-absorb nyo lang tapos internalize. Higit sa lahat, huwag kalimutan, hindi lang naman sa pamilya ito magagamit, sa kasama at higit sa lahat sa sarili din. So kahapon mga karabas, in-inform nila ako na kailangan ng mga gamit ano. So ito pin-prepare natin, mga kawayan, may mga kanya-kanyang sukat po yan. Merong yung cannula, kasi itong IV, itong triangular bandage, basta may bandage, may elastic bandage. So malalaman natin mamaya kung paano gamitin yung mga yan. So base sa ano nila, sa pagtuturo nila mamaya. So, tayo natin sila sir. May panukala dito kayo na mga karabas. Nagbutuhan ng Team Harabas kasi kailangan may sample eh no. Sa mga bali-bali daw, si Boy Cute. Sa mga tusok-tusok. Dito nga nagpatatoy ano dahil matapang yan. Kaso ano yan eh, 10. 10 yan eh, no? Tag-5 eh. Tag-5 mo. Brutal ay. Shoutout sa ating supportive at napaka-snapping company commander. Saka sa ating executive senior police officer. Thank you. Magpapa-unlock sa atin. Thank you sir. Thank you po. Malaking tulong to. Tsaka syempre hindi lang sa Team Harabas to. Sabi ko kanina kahit nanonood lang tayo no, maaari tayong matuto. Tapos kami bilang first hand naming matutunan during emergency sa labas, lagi tayong outdoor pwede rin nating syempre magamit kung kinakailangan ba. Hindi natin hiling yung mga bagay na yan pero yun nga nangyayari di ba? Basic life support. Yung po natin ating mga ulo. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na pinakaloob niyo po sa amin at muli po kami nakakasama-sama upang amin pong pag-aralan at matutunan ang basic life support. Sana po Panginoon ay ma-absorb po namin ng maayos ang tinuturo ng ating mga speaker at matutunan po namin ito at magamit po sa mga kung sakasakaling mga pumitigat sa amin. Mga po Panginoon, ikabayan po bawat sa amin, tulungan niyo po sana kami mga Panginoon. Maraming salamat po Panginoon, thank you Lord. Pasensyahan nyo na yung tono ka, parang hindi talaga ako Tagalog eh. Ilonggo ako eh. Isa tayo. BLS or Basic Life Support. Introduction. Lesson goal. This lesson intends to provide knowledge and skills about basic life support. Lesson objectives. After the lesson, participants will be able to define BLS, CPR, enumerate the chain of survival in CPR, enumerate the steps in CPR, know when to stop the CPR, know how to use automated external defibrillator, perform CPR. Bali lahat yan gagawin natin. Yung iba dito na medyo hindi na natin kailangan, ipapyawan natin. Doon tayo mag-focus sa kung mismo pinakalaman ng CPR. Ito yung sinapa natin na chain of survival. First example, paano natin sa may example no, para mas mabilis ma-absorb. Itong call 911 example, dito may nakabulagta na tropa o civilian. Ikaw na may knowledge, pwede kang sabi dyan na, sir, ako si Kwan, pakilala ka na may knowledge ako sa ganyan, tutulong ka. Call ka ng 911 ambulance na may ganito nangyari. Start CPR. Before ka mag-start CPR,
check mo ang area kung safe ba. Safe sa pasyente natin, sa casualty. Safe sa'yo na mag-CPR. Kasi baka malay natin, kung pala guguho na yung gusali, diyan ka rin mag-CPR sa loob, wala na. Use AED. Itong AED na to, parang aparatos to. Kita nyo yung nagbibigay ng shock kung sa hospital yung kuryente. Pero ito, maliit lang yan. Parang siguro mga ganito lang. Tapos may voice command dyan kung anong gagawin natin. EMS, response. Ito na yung ambulance pagdating. Tapos, andyan na yung mga medical respondent natin na may knowledge pa. Tapos, sa amin, sa field, sa military or sa police, yung tinatawag namin na medevac. Tapos, hospital care, diyan ka na sa hospital, doktor na yung bahala sa'yo. Recovery, yun yung paggagaling mo. Time is critical. Bakit natin masabing time is critical? Kasi 1 minute, pwede kang makardiac. Irritability, parang hindi ka na yung heart mo hindi na maka-pump ng maayos. 0 to 4 minutes, brain damage is not likely. And 4 to 6 minutes, brain damage possible. And 6 to 10 minutes, brain damage very likely. More than 10 minutes, irreversible brain damage. Hindi na natin kumbaga, totally ka na yung damage na yung brain mo. How does CPR works? All the living cells in our body needs a steady supply of oxygen to keep us alive. During CPR, you can breathe air into the victim lungs to provide oxygen into the blood. When you press the chest, you may oxygen carry blood through the body. Pag walang unconscious, perform tayo CPR. Paano gumagana? Once na pinapump mo, yung heart kasi, na-cardiac na to, wala nang gumagana, hindi na nagpapalpitate. Kaya yung mga blood vessels natin, wala na. Hindi na umiikot sa katawan natin, wala na sa utak. Kaya dapat CPR para mag-flow ulit. Check for breathing. Look, listen, and feel for breathing. Check mo. I-feel mo kung humihinga. Tignan mo kung yung upside down ng kanya, yung chest niya. Kasi pag wala yan, wala siyang breathing. Ito, pag walang pulso, dito tayo mag-check. Pero mostly pag sa civilian setting, dito tayo mag-check, no? Huwag yung nakaganyan. Kasi minsan, sample nito, may nagbibideo, daming tao. Pagkamalang pa tayong pumatay dyan, sinasakal natin, imbis na nakatulong tayo. Dapat pag nag-check tayo, tayo ganito. Kung doon ka, hindi nito, no? Check. Tapos, pag negative pulse, negative breathing, doon tayo mag-start ng CPR. Step in CPR. Place the victim in supine position and a firm surface. Supine. Pahiga. Hindi mo tayo makapag-CPR na nakatayo siguro. Ganyan-ganyan natin. Wala eh. Saan yung sternum? Ito. Yung pinakadulo ng rib. Akon pala, may nakapag-seminar na ba sa inyo sa mga ganito? Siya lang po, sir. Ito, pinakadulo. Kahit magkuha lang tayo ng mga 2 to 3 inches. Tapos, dominant hand natin. Heel. Pero pag andyan na yan sa actual, hindi mo naman dapat tutukan. Dito ka na rin. Ganyan. Pero wala, huwag tayo magkuhan ito kasi delikado yan. Ikaw sir, saan ka nag-seminar ng ganito? Or baka sa LDR ka? Kaya ano yun eh? Hindi nga naman yun. Doc Salcedo. Doc Salcedo. Ano yung Doc Salcedo? Yung siya yung nag-initiate na eh. Si Doc Diling lang ano na. Dito sa Magsaysay. Dito sa ano? Sa Jose. Yeah. Oh, yan na kanina.
O, tap natin, kita natin kabulagta. Sir, are you okay? Pero sigaw yan hindi yung sir. Wala yan. Kunwari lang, sumisigaw tayo tapos itatap natin, sir. Okay ka ba, sir? Sir? Mga ganun. Tapos, feel kung may breathing. Tignan natin yung pag-angat baba ng chest niya. Pag wala ding breathing, negative pulse din, start tayo CPR. Habang nagsi-CPR tayo, yun na yun, bago nakatawag na tayo ng call 911, yung pagkuha ng defibrillator. Tapos start na tayo CPR. Yung position natin dapat nakaganyan, hindi yung nakaganyan, no? Kasi possible na pwede kang nakakapagod din kasi to yung pag-CPR. Face mo dapat nakasentro ka. Tapos buga na. Yung pag-push natin dapat 2 to 3 inches. Nakuha natin, kaso hindi naman natin makuha yan. May estimate yan pag kuha na talaga, actual na. Ma-feel nyo na yan. Tapos yung pag-bounce nya, automatic to magbabalik yung ricochet ng recoil ng kuan mismo nung chest natin, babalik yan. Tapos pagka every count ka 1, 2, 3, 4 hanggang 30. Every 30 na pump, buga ka to blow, full blow. Paano ka naman magbuga? Buga ka lang ng ganyan, wala. Head tilt, chin lift. Tapos dapat nakakwanto, nakabuka na. Head tilt mo. Kasi yung dila natin pag nakahiga, kuan yan, nagbabarayan sa airway natin. Pinch nose. Buga. Huwag dura Sample na sir. Sample na sir. CPR is easy as CABD. C stands for compression. Push hard and fast on the center of the victim chest. Yan na yun. A for airway. Tight the victim's head back and lift the chin to open the airway. Head tilt, chin lift. B, breathing. Give mouth to mouth rescue breathing. Yan yung defibrillator natin na dinagdag. Compression. Chest compression consists of forceful rhythmic application of pressure over the lower half of the sternum. A compression ventilation ratio of 30:2. 30 compression to full blow. This generates blood flow and oxygen delivered to the vital organs. Yan, para mag-circulate ulit yung dugo. Yan, paano pag sa babae? Yung iba, merong, di ba, ganyan na? Yung iba, nakaganyan lang yan. Hindi nakaganyan kasi minsan, parang ginawa na nila ng kung kanya-kanyang opinion na na kung pinagkanan mo ba, hindi na tumulong ka. Pero kung ka talaga, wala na yan. At least matulungan natin mabuhay yung tao. Compression rate sa 1 minute dapat maka 100 to 120 tayo compression. Pero hindi na natin makuha yan kasi basta once na ma-perform mo yung 30:2, 30 compression to full blow. Pag hindi pa rin sir, ang range natin para isa, pwedeng ulitin mo yan hanggang dumating yung ambulance. Pwede tayong may 1-man approach, 2-man approach. Pag dalawa kayo, pwede kayong mag 2-man approach. Pag nagpalitan, diba, 30 compression to full blow, dun ka na agad magpalit. Body, pagod na, change na kayo. Airway. A common cause of airway obstruction is back tongue blocking in the airway. Yun yung sinasabi ko, pag nakahiga tayo, yung tongue natin nakaka-block yan dito sa natin, paghinga.
Tapos meron tayong isa pang kwan, maliban dito sa head tilt, chin lift. So diba, pag nakahiga ka, kan mo lang, huwag mong tigasan. Head tilt, chin lift. Yan, para bumuka yung kwan dito, yung tang natin. Makakuan yung hangin. May isa tayong jaw thrust. Adjustable. Yung jaw thrust naman, pwede ito sa 2-man approach pag dalawa kayo. Yung jaw thrust, kasi minsan ito naabutan mo na katihata na hati-hala. Ano yung tawag dyan sa Tagalog? Tihaya. Possible na may damage yung spine nya. Para ma-prevent natin sa kanyan, jaw thrust, ganyan yung position nyo para makuha din protection na natin yung spine nya. Pero kung meron kang tawag nito yung spine C-collar, kita nyo yung C-collar, alam, familiar ka sa C-collar? Yung wala kasi akong C-collar dyan, yung nilalagay dito sa leg. Yan. Yan, itong nangyayari pag nakahiga ka. Tang. Pag airway, tang lang yan. Di ba kapag sabihin nyo, oh airway yan, bili ka na ng tang doon para ka. Ito yung chin lift, head tilt, jaw thrust. Yun yung isa, yung jaw thrust. Gary. Kapit na. Breathing. Pag wala pa rin breathing to, blow ka pa rin, tuloy-tuloy pa rin yun. Pero pag babae ang nagkon, acting pa rin. Sayang. Tingnan ka lang. Pag babae nag-CPR mo, buhay ka na. Ito, meron tayo nito. Isang tulad nung COVID. Nung COVID na lang ka natin. Kasi bawal man yung lips to lips. Ito yung palm to bag mask. Pag 2-man approach, yung isa, ito na lang. Pero siya yung taga pump ng hangin. Ganun pa rin, dalawa pa rin yan. Ito, naka-attach to sa oxygen na, kung may oxygen gun. Ito yung defibrillator na sinasabi na patient is not on a hard surface. Example, may kwan sa rubber boat tayo. Rubber boat, tubig yung baba, di ba? Malambot yan. Kahit anong compression mo dyan, hindi yan effective. Kasi nagbabounce lang yan. Kasi pag hindi natin nangat yan, kahit anong buga natin baka ikaw pa mawawala ng hininga, hindi mo pa napaangat yung kon yan. Tapos yung sa pag-CPR, no, dapat dominant hand, ganyan na, position, lock elbow, hindi yung, diba ganyan yan, hindi yung ganyan ha. Wala yan, hindi yan effective. Tapos baka meron din minsan yung iba, yung nagmamarunong, meron din na kaganyan-ganyan. Dapat nakalak, kasi once na nakalak, ganyan lang. When to stop CPR, spontaneous breathing and pulse is present. Meron na, positive na lahat. Train advanced rescue arrive at the scene pag dumating na yung medical respondent. Pag pagod na, hindi na kaya ng rescuer, pag siya lang mag-isa dyan, tapos malayo, pag merong doktor dyan na turn over mo na sa kanya. If the scenes become unsafe, yun sinasabi natin kanina, pag unsafe na yung scene, tapos alanganin, masyadong malaki din yung natin dyan, huwag na tayong pero hero na baka pati tayo, imbis na makatulong, madagdag tayo dyan. There is a DNR order. Yung DNR order,
sa kwanto sa ospital. Yung do not resuscitate. Yung DNR na yan, papel, pag na pinipirmahan niya na mga pamilya, na once na na, huwag na i-revive. O may tanong kayo? Tanong kayo para baka may nakakalimutan din ako na yung mga naglalaro sa isip nyo ba? Sagot lang ba natin? Positive na. Sample, ito. Buhay na siya. Uli. Hindi na. Lagyan natin na sa tropa doon na nalunod. Positive na lahat. May breathing na. May pulse na. Recovery position. Recovery, ganyan. Para mailabas niya lahat ng tubig. Yan. Tapos yung sa airway, pwede rin natin i-check yan. Kasi minsan, yung mga naka-block yan buka mo yung kanya. Baka may nalunok. Kaya hindi makahinga. Same ba yung ano niyan, sir? Same ba yung scenario o same yung dapat gawin? For example, nagkaroon ng blackout naman. Anong blackout? Yung parang pagkalunod din. Yung cardiac arrest o anong blackout yung nalunod. Ganon din, CPR mo rin. Nagkalunod. Ganon din yung nangyayari niyan lack of oxygen. Kasi once na nalunod ka, wala ka talaga, automatic wala ka talaga ng tubig dyan. Hangin. Kasi nakuha na yan ng tubig lahat, napasok na yan. Tanong kayo, baka may naisip ko yung kung kayo mag-con. Tanong ko lang na itanong. Naisip yung tanong. Kung hindi natin kaya sagutin, itanong natin sa doktor. Ako, kung ko lang din kung anong alam ko, yung natutunan ko. Para proceed tayo sa next. Okay na? Para mamaya, tuloy-tuloy na lang tayo kon. Kasi hindi natin ma-perform kasing CPR. Hindi mo tayo pwedeng pares-pares na dyan CPR. Mabasag yung ribs natin dyan. Ito naman kung paano tayo mag-bandage tapos splint. Ipakita ko dito mamaya sa inyo, may mga bandage kami dyan na at least pag na-encounter nyo, hindi kayo yung bago sa mata nyo. After the lesson, participants will able to identify 5 principles of splinting, perform 16 application of triangular bandage, open face, semi-broad, and narrow. Wala pa kayong ganito, no? Kung daming gamit nito. Ito yung apex, ending, both side, ending, and the base, yung baba. Dapat alam din natin kung saan yung apex, ending, base, para mas mabilis pag nag-fold tayo or anong gamit. Open face or broad. Open. Semi, yung naka-fold. May mga uses to. Narrow, isang fold pa. Pero pag sa actual scenario na kayo minsan, pwede nyo pa ito yung i-fold, pantali nyo. General principles of bandaging. Must not too loose or too tight. Bakit not too loose, not too tight? Kasi pag maluwag, useless lang din. Kasi pag maluwag, mahulog lang din. Wala. Saan ba to para mag-cover yung makahold din siya ng mga bandage or gasa natin. Pag too tight naman, wala na. Pag nag too tight ka dito, wala nang dugo to. Puputulin na lang to pag nasobrahan na sa tagal. Adhesive. Ito yung mga yung dumidikit, yung micropore. Kung ano to sa adhesive, yung Eucoplast. Kung ang maganda, bili kayo ng Eucoplast. Pwede rin naman to. Pero yung Eucoplast, mas madikit yon. Kung hindi naman kayo ng listahan ko kayo. Yung mga primary na card. Yung gamit na gamit talaga. Elastic bandage. Ito. Elastic bandage para sa mga tapilok ka. Ganito. Para hindi siya na mag-cause ng bumaga pa. Trauma pack. Trauma pack. Yung nakalagay lang dito sa para at least kung may makuha. Kung gusto nyo rin bumili nito sa
Shopee, mga Lazada, meron na rin to. Roller bandage. Ito. Pero elastic din tayo. Tapos parehas lang din. Sterile gauze pad. Meron ba kayo sterile? Wala. Ito. Yeah. Pero maliit to, pang kwan lang to, mga sugat-sugat lang. Meron kami ditong ito. Tignan nyo para please. Pag na-encounter nyo, hindi kayo yung parang ganito siya yung mahaba. Para saan ba to? Sample for mga gunshot wound. May kisar, may kan naman. Pag sugat na hindi natin pwedeng tourniquet para mapigilan yung pagdurugo. Sample dito, tamaan ka dito, hindi ka naman pwedeng mag-tourniquet. Familiar ka sa tourniquet? Once na nag-tourniquet tayo, ito, tourniquet. Pwede rin tayo gawa tayo mamaya ng improvised tourniquet. Wala na to sa BLS eh. Paano na namin gamit na to. Tourniquet to, tactical tourniquet. Pero gagawan tayo mamaya ng improvised na lang. Sample, gunshot wound ka dito, natama ka o nasugat ka na malalim, grabing pagdurugo. Pag dito yung tama, lagay ka dito sa taas. Huwag dito sa baba. Kasi useless yan. Kasi dudugo at dudugo yan. Higpitan mo lang to. Paano mo malaman na effective to? Pag nawala yung pagdurugo. Simple papiyawan na natin yung ibang gamit. Bandage. Compress. Ito compress. Kuha na rin ito sa compress. Dagdag compress din to eh. Ito pag in-apply nyo sa sugat mismo, ikot yan. Ikitan nyo. May nataying ba kayo na alam? Marami yan, kaso maraming alam, hindi lang alam kung anong tawag. Coconut. Maramaunat. Square nut. Ganito lang, square nut. Kung saan yung labas, doon din yung pasok. Bakit ganito square nut? Para mabilis lang tanggal. Pero kung kasi kapag na-rattle ka, hindi mo na yung maisip minsan eh. Kung anong alam mo na quick release, yung hindi basta-basta din naman matanggal, pwede naman ganito lang oh. Kasi common sa atin ganyan lang eh. Hila ka dyan, oh, tanggal na. Para saan ba to? Kasi once na example, yung may mga aksidente, may nag-splint tayo, lagay na dyan, tali. Pag nadala mo yan sa ospital kasi titignan ng doktor yan, x-ray yan, mas mabilis tanggalin. Hindi yung kuha pa kung ano-ano. Pero usually minsan, ginugupit na din nila eh. Pero meron minsan na kung talaga, tinatanggal din. Triangular forehead or scalp. Pag may mga sugat sa ulo, para maka-over din, na-prevent sa na-contaminate yung sugat. Broad end, yung base dito, pwede mong i-fold ganyan. Square knot. Tapos yung mga protruding, tago mo na, pasok mo lang dyan. Tapos dito, pasok mo rin dyan. Kasi minsan kung hindi mo to i-con, sample sa travel, maapak-apakan to, matanggal. Triangular arm sling sa mga bali. And base, apex. Pag may bali, nakaganyan lang. Pwede nyo kung anong gusto nyo na mas madali. Pwedeng ganito, tali ka dyan,
tali na rin dito. Para ma-secure pa, pwedeng isa pa dito. Para hindi siya magganyan-ganyan. Tali din dito ulit. Ito naman sa chest or back, baliktad lang yan. Pag dito sa harap, simple may laceration pa dito, yung nahiwa. So, ito. Ganyan yung sa likod niya lang. Para mas mabilis tayo mag-fold, kunin nyo lang yung apex, tapos hawak sa base. Pag mo lang ulit, pag pa sarap ang tali mo, mas mabilis kaysa mag-fold ko dyan, ilatag mo pa para kung pwede nyo rin dito i-fold pag masyadong pag tama sa balikat yung mga dito or burn. Usually ito ginagamit sa burn. Pag burn naman, sunog. Pag burn, sample, sunog to. Pag nag-apply tayo ng ganito, basain natin yung tubig. Huwag na ba yung tubig sa kanala para mabasa lang. Pwede kung meron kayong ganyan, mas maganda yun yung pambasa nyo. Huwag lang alcohol, baka mauna to sa hospital tumakbo. Ito parang halos parehas lang din sa heat. Ito ang mga tama niya sa dito, tanda, no? Or Hindi, dito. Mga burn dito, lang din. dito. Solid mga burn to na kwan. Pwede kayo mag-fold. Fold nyo lang dyan. Fold. Ito, dito sa mga sunog. Para hindi ka pagpaa. Kamay na lang. Yung paa tsaka kamay, alas parehas lang yan. Palapat mo lang. Pwede namang i-fold mo dito. Pag ganyan. Pag sunog to, ganun pa rin. Basain. Okay na yan. Tago nyo lang mga protruding.